Ang gabi ay parang isang pelikula na paulit-ulit kong pinapanood. Narito ako, nakaupo sa sulok ng aming maliit na apartment, habang ang mga ilaw mula sa telebisyon ay nagkukulay sa malamam na dingding. Katabi ko siya, ang taong akala ko'y magpaparamdam sa akin ng pagmamahal, ngunit sa bawat segundong lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang kawalan. Tumatawa siya sa kung anong palabas na hindi ko na rin sinubukang intindihin. Ang tunog ng kanyang halakhak ay parang tunog ng isang bagay na hindi ako bahagi. "Nagugutom ka ba?" tanong niya, hindi tumitingin sa akin. "Okay lang ako," sagot ko. Pero hindi talaga ako okay. Hindi ko alam kung napansin niya. Hindi ko alam kung kailan niya huling napansin. Minsan, iniisip ko kung paano ba kami nauwi sa ganito. Sa simula, parang lahat ng bagay ay puno ng kulay. Yung tipong hindi mo maiwasang ngumiti kapag tinitingnan mo siya. Pero ngayon, kahit nasa harap ko siya, parang wala siyang hugis. Parang bahagi lang siya ng background ng buhay ko. At ako ang babaeng nagiging anino sa sarili kong kwento. "Ang daming trabaho bukas," bigla niyang sinabi habang inaayos ang kanyang cellphone. Hindi ko alam kung para ba sa akin ang mga salitang yon o para sa sarili niya. Napatitig ako sa kanya. Gusto kong itanong, "Mahal mo pa ba ako?" Pero natatakot ako sa sagot. Ang totoo, alam ko na ang sagot. Hindi naman kailangang sabihin. Nararamdaman ko na yon sa bawat tahimik na hapunan, sa bawat tingin na hindi tumatama sa akin, sa bawat oras na mas pinipili niya ang screen kaysa ako. Naiisip ko tuloy kung ako ba ang may problema. Ako ba ang masyadong malayo? Ako ba ang masyadong kumakapit? Pero paano kakakapit kung wala kang mahawakan? Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Mula rito, tanaw ko ang mga ilaw ng Maynila, mga gusali, mga sasakyan, ang mga tao sa labas na mukhang abala sa kani-kanilang buhay. Sa labas, ang mundo ay puno ng galaw, ng ingay, ng kasiglahan. Pero sa loob ng kwartong ito, ang mundo ko ay tahimik, malamig. Nakatingin lang siya sa telebisyon, habang ako nakatingin sa kawalan. "May lakad ka ba bukas?" tanong ko. Pilit na binabasag ang katahimikan. "Ah, wala naman," sagot niya. Pero ang boses niya ay parang hindi interesado. Parang hindi niya ako narinig ng buo. Gusto ko siyang lapitan. Hawakan ang kamay niya, itanong kung ano ba ang problema. Pero parang may harang sa pagitan namin. Parang may pader na hindi ko mahanap kung paano sisirain. Kaya nanatili lang ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, nagtataka kung paano ko napunta sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ko masasabing mas masaya pa ako noong mag-isa ako. Hindi ko alam kung paano ko aaminin na pakiramdam ko mas marami akong natanggap na pagmamahal noong wala pa siya sa buhay ko. Ang pagiging mag-isa ay hindi masakit kung ikaw lang talaga ang kasama mo. Pero ang pagiging mag-isa habang may taong dapat ay nandyan para sa'yo, masakit. Parang sinasaksak ka ng dahan-dahan pero wala kang lakas para pigilan. Napansin ko ang cellphone niya. Kanina pa siya nagtatype, siguro may kausap. Hindi ko alam kung trabaho ba yon o kung sino. Pero sa tuwing tumatawa siya ng mahina, parang may bumibigat sa dibdib ko. Gusto ko siyang tanungin, pero natatakot ako. Ayokong masaktan sa sagot, kaya mas pinili kong magkunwari na hindi ko napansin. "Magpapahinga na ako," sabi ko, kahit hindi pa ako inaantok. Tumango lang siya, hindi man lang tumingin. Sa puntong yon, hindi ko na napigilang mapaluha. Pero tiniis ko. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kwarto. Pilit na pinipigil ang mga damdaming nagbabanta ng bumagsak. Sa loob ng kwarto, naupo ako sa gilid ng kama. Ang kwarto ay kasing tahimik ng apartment, pero ang puso ko ay puno ng ingay. Naramdaman ko ang init ng luha sa pisngi ko, ang bigat ng bawat hikbi na pilit kong kinokontrol. Ang pagmamahal ko sa kanya ay parang apoy na unti-unting nauupos, habang siya parang hindi man lang namalayan na may nasusunog. Tumingin ako sa salamin.
Sino ba ako ngayon? Ako pa ba yung babaeng dating masaya? Ako pa ba yung babaeng naniniwala sa pagmamahal? O ako na lang ang babaeng nagpipilit kumapit sa isang bagay na matagal nang nawala? May narinig akong tunog mula sa kwarto, ang cellphone niya. Tumunog ito ng paulit-ulit at sa bawat tunog, parang may pumipigas sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong nagtulak sa akin na bumalik sa sala. Tahimik akong lumakad, pilit na pinipigilan ang tunog ng mga hakbang ko. At doon ko siya nakita. Nakangiti, masaya, habang nagte-text. Ang ekspresyon sa mukha niya ay hindi ko nakita ng matagal na panahon. Hindi ko alam kung sa galit, sa lungkot, o sa pagkadismaya. Pero lumapit ako. Hindi ko alam kung ano ang plano ko. Pero bago pa ako makarating, tumingin siya sa akin. Biglang nawala ang ngiti sa mukha niya. Parang nakonsensya siya. Parang may kung anong tinatago. Ano yan? Tanong ko. Pilit na nilalabanan ang panginginig ng boses ko. Wala. Trabaho lang. Sagot niya, mabilis niyang inilock ang screen ng cellphone. Pero sa isang segundo, bago niya magawa iyon, may nakita akong pangalan. Isang pangalan na hindi akin. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong maramdaman. Galit? Takot? Pagkawala. Pero ang sigurado ko, may bumagsak sa loob ko. Parang may piraso ng sarili kong pagkatao na hindi ko na mabuo. Tumalikod ako, bumalik sa kwarto. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang kausapin. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang mahalin. Pero ang mas masakit, hindi ko alam kung may pagmamahal pa ba siyang natitira para sa akin. Pagkatapos ng ilang buwang magkasama, unti-unting nawala ang kilig na dati kong nararamdaman tuwing nagkikita kami ni Marco. Hindi ko alam kung ako ba ang nagbago o siya. Pero ang sigurado ako, may kulang. Sa bawat araw na lumilipas, parang palayo kami ng palayo sa isa't isa. Kahit magkatabi kami, tuwing nagkikita kami, palaging may routine. Kumain sa paborito naming kainan, manood ng pelikula, mag-usap tungkol sa trabaho o mga plano niya sa negosyo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, parang may malaking espasyo sa pagitan namin. Hindi ko na nararamdaman ang init ng pagmamahal niya. Hindi niya na ako hinahawakan na parang ayaw niya akong pakawalan. Hindi niya na ako tinitingnan na parang ako lang ang babaeng mahalaga sa mundo niya. Sa totoo lang, madalas akong magtanong sa sarili ko kung mali ba ang inaasahan ko. Siguro normal lang ito. Siguro ganito talaga ang relasyon kapag lumipas na ang excitement ng unang mga buwan. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang mag-isa ako, kahit nandyan siya. Parang hindi ko siya marating, kahit abot kamay ko siya. Kanina, habang naglalakad kami sa park, sinubukan kong magbiro para mapansin niya ako. Marco, anong gagawin mo kapag bigla akong mawala? Tanong ko, sabay tawa. Akala ko magre-react siya, tatawa, o kahit papaano ay magtanong kung bakit ko naisip ang ganoong tanong. Pero ang sagot niya, isang simpleng, "Huwag kang mag-isip ng ganyan." Parang wala lang. Wala man lang tension o kahit bahagyang emosyon sa boses niya. Hindi ko alam kung nasaktan ako dahil sa sagot niya o dahil parang wala talaga siyang pakialam. Pagdating namin sa bench, umupo siya at naglabas ng cellphone. Bawat pindot niya, parang unti-unti akong nawawala sa mundo niya. Sinubukan kong maghintay, baka sakaling mag-angat siya ng tingin at magtanong kung ano ang iniisip ko. Pero wala. Ang mga mata niya nakatuon lang sa screen. Ako, nakatingin sa mga dahon na nalalaglag mula sa mga punong kahoy, iniisip kung kailan nagsimulang maging ganito ang lahat. Marco, may problema ba tayo? Tanong ko sa wakas, sinubukang buwagin ng katahimikan. Tumingin siya sa akin, pero hindi ko nakita ang pag-aalala sa mga mata niya. Sa halip, parang napilitan lang siya. Wala naman. Bakit mo na itanong? Sagot niya, sabay baling ulit sa cellphone niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ito ang usapan kapag mahal mo ang isang tao. Hindi mo siya tinatrato na parang bahagi lang siya ng background. Pero hindi ko ginawa. Ang hirap magsalita kapag alam mong baka wala namang magbabago. Naisip ko tuloy ang mga tao sa paligid namin. Ang mag-asawang tumatawa,
habang pinapakain ng mga kalapati, ang magkasintahang magkahawak kamay habang naglalakad. Lahat sila, parang may koneksyon. Lahat sila, parang may mundo silang dalawa lang ang nasa loob. Kami ni Marco, parang magkasama sa parehong lugar, pero nasa magkaibang mundo. Pag-uwi namin sa apartment ko, na unang pumasok si Marco. Dire-diretso siya sa sofa, bumagsak at nagbukas ng TV. Ako, tumayo lang sa tabi ng pintuan, pinapanood siya. Ang lalaking dating hindi mapakali hanggat hindi niya ako napapaligaya. Ngayon ay parang wala nang balak unawain ang nararamdaman ko. Marco, gusto mo bang mag-usap? Tanong ko. Halos mangiyak-nyak. Hindi niya ako nilingon. Pagod ako, Laika. Bukas na lang, okay? Napailing ako. Bukas na naman. Parang araw-araw na lang bukas ang sagot niya. Pero kailan ba dumating ang bukas para sa amin? Kailan niya ako muling maririnig? Tumalikod ako at pumasok sa kwarto. Iniwan siyang nakatulala sa TV. Naiiyak na ako. Pero pinipigilan ko. Ayoko na siyang kausapin. Ayoko na ring ipakita sa kanya na nasasaktan ako. Siguro, mas madali na lang kung tanggapin ko na ganito na talaga kami. Pero hindi ko kaya. Kahit anong gawin ko, hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong, mahal niya pa ba ako? O kasama niya lang ako dahil sanay na siya sa presensya ko? Minsan iniisip ko, mas masakit pala ang mawalan ng pagmamahal ng taong nasa tabi mo kaysa sa taong iniwan ka. Habang nakahiga ako, narinig kong tumunog ang cellphone ni Marco. Tumahimik siya. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya, pero naramdaman kong may mali. Lumabas ako ng kwarto. Sinilip siya mula sa pintuan. Nakaupo siya. Hawak pa rin ang cellphone niya, pero iba ang ekspresyon niya. Parang nag-aalala. Parang natatakot. Marco, may problema ba? Tanong ko. Kinakabahan. Tumingin siya sa akin, pero hindi niya agad sinagot ang tanong ko. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa akin. Laika, kailangan kong umalis. Sabi niya, bigla. Ano? Bakit? Hindi ko maintindihan. Ang bilis ng lahat. Kanina lang, parang wala siyang pakialam. Pero ngayon, parang nagmamadali siya na parang may kung anong emergency. May kailangan lang akong ayusin. Sorry, hindi ko maipaliwanag ngayon. Sagot niya. Sabay dampi ng halik sa noo ko. Pagkatapos, kinuha niya ang jacket niya at lumabas ng pinto na hindi man lang ako nilingon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala, hindi alam ang gagawin o iisipin. Parang may bumagsak sa loob ng dibdib ko. Ang dami kong tanong, pero wala akong sagot. Sino ang nag-text? Bakit bigla siyang nagmamadali? At higit sa lahat, bakit parang mas may halaga ang taong tumawag sa kanya kaysa sa akin? Dahil sa sandaling iyon, sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ko, isang bagay ang pumasok sa isip ko. Hindi ako ang nasa isip ni Marco. Hindi ako ang dahilan ng pagmamadali niya. Nagising ako sa tunog ng ulan na tumatama sa bubong. Madilim pa ang paligid, pero ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Katabi ko siya, mahimbing ang tulog, habang ako naman ay muling sinisingil ng kawalan. Sa tuwing tinitingnan ko siya, parang may hadlang na hindi ko maipaliwanag. Para kaming nasa iisang kwarto, pero magkaibang mundo. Nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip kung paanong umabot kami sa ganito. Sa simula, akala ko siya na ang sagot sa lahat ng pangarap ko. Siya ang tipo ng lalaking tahimik, pero mapagmahal, o iyon ang akala ko. Pero habang tumatagal, unti-unting nagkaroon ng espasyong hindi ko maintindihan. Hindi niya ako sinasaktan, pero parang wala siyang pakialam. Hindi niya ako pinapabayaan, pero parang hindi niya rin ako talagang kasama. Kanina pa ako gising, pero hindi ko magawang gumalaw. Parang may malamig na tali na nakapulupot sa katawan ko. Pilit akong pinipigilan. Gusto kong bumangon, maghanda ng almusal, pero ano ang silbi? Wala naman siyang mapapansin. Kahit anong gawin ko, para bang hindi niya nakikita. Kapag ngumiti ako, parang wala lang. Kapag umiyak ako, hindi niya tinatanong kung bakit.
Naramdaman kong gumalaw siya. Bumaling siya sa akin, pero hindi niya ako tiningnan. Idinantay lang niya ang kamay niya sa tagiliran ko. Isang kilos na mas mekanikal kaysa masuyo. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan. Napatingin ako sa mukha niya. Napakaamo, napakakalma. Pero bakit ganito? Bakit parang ang layo niya? Maganda ang ulan ngayon. Gusto mo bang magkape? Tanong ko, halos pabulong. Hindi siya sumagot. Pumikit lang siya ulit, tila walang narinig. Hindi ko alam kung narinig niya talaga o sadyang wala siyang pakialam. Pinilit kong huwag pansinin ang hapdi sa puso ko. Bumangon ako, naglakad papunta sa kusina at sinimula ng ritual ng umaga. Habang pinakikinggan ko ang tunog ng tubig na kumukulo, naisip ko ang mga araw na masaya pa kami. Dati, palaging may tawanan, kahit sa maliliit na bagay. Dati, ramdam ko ang pagmamahal niya sa bawat hawak ng kamay, sa bawat yakap. Ngayon, para bang lahat ng yon ay nawala nang hindi ko namamalayan. Nagsimula akong magtanong, ako ba ang may mali? Ako ba ang nagkulang? Inilagay ko ang kape sa tasa at lumabas sa balkonahe. Sa labas, patuloy ang pag-ulan. Ang bawat patak ay parang eksaktong salamin ng nararamdaman ko. Malamig, mabigat, walang direksyon. Tinitigan ko ang tasa ng kape sa mga kamay ko, umaasang kahit papaano ay magbigay ito ng init sa malamig kong araw. Narinig ko ang mga yapak niya sa likod ko. Lumapit siya. Tumabi. Pero hindi nagsalita. Ang tahimik ng eksena. Pero para sa akin, isang sigaw ang katahimikang yon. Pinilit kong ngumiti. Ang lamig, di ba? Sabi ko, kahit alam kong wala naman talagang sagot na darating. Tumango lang siya, saka tumingin sa ulan. Para kang nakikipag-usap sa isang anino. Naririto pero wala. Mararamdaman pero hindi maabot. Ang sakit, pero wala akong magawa. Paano mo ipaglalaban ang isang bagay na hindi mo maintindihan? Sa lahat ng tao naming magkasama, ito ang pinakamahirap. Ang pakiramdam na parang hindi ka na mahalaga. Hindi ko alam kung paano ko siya tatanungin. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Baka sabihin niya lang na iniisip ko lang ito. Pero paano mo ipapaliwanag ang hindi mo maramdaman? Biglang tumayo siya, pumasok sa loob, at iniwan akong mag-isa. Hindi ko alam kung mas mabuti bang wala siya o mas masakit na naririto siya, pero parang wala. Pumikit ako. Pinilit pigilan ang luhang gusto nang bumagsak. Pagbalik ko sa loob, nakaupo siya sa sofa. Hawak ang cellphone niya. Hindi niya ako tiningnan. Umupo ako sa tabi niya. Sinubukang maging malapit, pero ramdam ko ang distansya. Sa wakas, hindi ko na napigilan ang sarili ko. May problema ba tayo? Tanong ko, diretso. Tumingin siya sa akin, pero walang emosyon sa mga mata niya. Wala. Bakit mo naman naisip yan? Sagot niya, napaka-flat, napakalamig. Parang wala ka na sa akin. Parang hindi na kita maramdaman. Nandito ka. Pero ang layo mo. Hindi ko na napigilan ng pagtulo ng luha ko, kahit pilit kong itinatago. Hindi siya nagsalita. Tumitig lang siya sa akin, tila nag-iisip. Sa wakas, huminga siya ng malalim at nagsalita. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong maramdaman. Ginagawa ko naman lahat, pero naputol ang sinasabi niya. Tumayo siya, tumalikod, at naglakad papunta sa kwarto. Iniwan na naman niya ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang mga salitang sinasabi niya o ang hindi niya sinasabi. Tumayo ako. Sumunod sa kwarto, pero nagulat ako sa nakita ko. Nakabukas ang drawer niya at naroon ang isang maliit na kahon. Sa loob, nakaligpit ang simpleng singsing. Napahinto ako. Singsing! Ano ang ibig sabihin nito? Ang gabi tahimik, ngunit sa loob ko'y may sigaw na tila walang makakarinig. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Ang ilaw ng bedside lamp ay nagbibigay ng malabong liwanag. Katabi ko si Adrian, ang lalaking sinasabi kong mahal ko. Ngunit bakit parang ang distansya namin ay mas malayo pa sa pagitan ng lupa at buwan? Nakatutok siya sa cellphone niya. Mabilis ang mga daliri sa pagtatype.
Habang ako'y nakatulala sa kawalan, iniisip kung paano kami umabot sa ganito. Adrian, tawag ko sa kanya. Ang boses ko'y bahagyang umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Hindi siya tumingin. Hindi man lang siya kumurap. Parang hindi niya narinig ang pangalan niya mula sa bibig ko. Parang wala ako. Ang sakit noon. Ang pakiramdam na ang taong dapat magbigay ng halaga sa'yo ay hindi man lang makita ang bigat ng mga salitang ayaw mong sabihin pero desperado mong iparating. Adrian, ulit ko, mas malakas ngayon. Bumaling siya, pero saglit lang. Tanong niya, na parang ang boses ko'y bahagi lamang ng ingay na hindi niya kailangang bigyang pansin. Anong ginagawa mo? Sinubukan kong gawing magaan ang tono. Hindi ko kayang ipakita sa kanya ang bigat ng lungkot ko. Lagi kong iniisip na baka mas lalo lang siyang lumayo kung makita niyang masyado akong maraming hinihingi. Trabaho lang, sagot niya. Sabay balik sa kanyang cellphone. Trabaho. Palaging trabaho. Pero ang totoo, hindi ko alam kung iyon ba talaga ang totoo. Sa tuwing tinatanong ko siya, palaging may sagot na sapat lang para hindi ko na siya usisain. Ngunit ang mga mata niya, ang mga galaw niya, parang may kwento na hindi niya kayang sabihin sa akin. Tumayo ako, lumapit sa bintana. Ang mga ilaw mula sa labas ay kumikislap. Ang mga tao ay naglalakad. Ang mundo ay gumagalaw. Pero ako, narito, nakikipagbuno sa isang relasyon na parang bitag. Inilagay ko ang kamay ko sa salamin. Malamig ito. Parang ang puso ko. Bakit parang hindi kita maramdaman? Bulong ko, kahit alam kong hindi niya maririnig. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang lamat sa pagitan namin. Dati, punong-puno kami ng tawanan, ng mga kwentuhan na walang katapusan. Pero ngayon, bawat segundo ay parang isang walang katapusang katahimikan. Hindi ko alam kung ako ba ang nagbago o siya. Pinilit kong balikan ang mga alaala namin. Ang unang beses na nagkita kami, kung paano niya ako pinakilig sa simpleng ngiti at mga biro. Ang mga araw na sabay kaming naglalakad sa ilalim ng ulan, tumatawa kahit basang-basa. Pero ang mga alaala ay parang lumang pelikula. Naglalaho ang kulay, bumabagsak ang mga eksena. Hindi ko na siya makilala. Adrian, mahal mo pa ba ako? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob na itanong yon. Pero kailangan ko. Para sa sarili ko. Para sa puso ko na matagal nang naghahanap ng sagot. Napatingin siya sa akin. Sa wakas. Ngunit iba ang ekspresyon sa mukha niya. Hindi ito sorpresa, hindi ito lungkot. Para bang ang tanong ko'y isa lamang ordinaryong bagay na narinig niya na dati. Ano bang klaseng tanong yan? Sagot niya, malamig. Walang emosyon. Tanong na matagal ko nang iniisip. Sagot ko, pilit pinapanatili ang boses ko na matatag. Pero ang mga kamay ko'y nanginginig, ang dibdib ko'y bumibigat. Mahal mo pa ba ako, Adrian? Kasi hindi ko na maramdaman. Hindi ko maramdaman ang presensya mo kahit nasa harapan kita. Hindi ko maramdaman ang pagmamahal mo kahit nasa tabi mo ako. Tumayo siya. Hinarap ako. Sa wakas, narito na siya. Akala ko, eto na ang pagkakataon. Ito na ang sagot. Mahal kita, sabi niya. Pero ang tono niya'y parang nagbabasa lang ng script. Walang init, walang buhay. Hindi ko alam kung sinasabi niya yon dahil totoo o dahil kailangan niyang sabihin. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tumulo ang luha ko. Tumulo ng walang babala. Parang ulan sa kalmadong kalangitan. Kung mahal mo ako, bakit ganito? Bakit parang hindi mo ako nakikita? Bakit parang hindi mo ako naririnig? Ang boses ko'y basag. Ang bawat salita ay puno ng sakit. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magkunwari. Hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. Tumayo lang siya roon. Nakatingin sa akin na parang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, para bang wala na siyang sagot na maibibigay. At doon ko naramdaman ang tunay na takot. Hindi ang takot na mawala siya, kundi ang takot na baka matagal na siyang nawala.
At ako na lang ang nakakapit sa isang bagay na wala ng buhay. Bigla niyang kinuha ang cellphone niya mula sa bulsa. Tumunog ito, isang notification. Tumingin siya sa screen at sa sandaling iyon, bumaling ang mundo ko. Nakita ko ang pangalan, isang pangalan ng babae. Hindi ko kilala, pero ang ekspresyon sa mukha niya, ang bahagyang ngiti, ang pagliwanag ng mga mata niya, iyon ang sagot. Sinong si Mia? Tanong ko, ang boses ko'y nangangatal. Diretso ang tingin ko sa kanya, ngunit hindi niya ako matingnan ng direkta. Alam ko na. Alam ko na bago pa siya magsalita. Pero kailangan ko pa rin marinig. Kaibigan lang, sagot niya. Pero ang tono niya'y puno ng pag-iwas. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang pagsisinungaling niya o ang kawalan ng lakas ng loob niyang aminin ang totoo. Tumalikod ako. Humakbang papunta sa pinto. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong kailangan kong lumayo. Ngunit bago ko tuluyang buksan ang pinto, narinig ko ang boses niya. Hindi lang ikaw ang problema dito. Sabi niya, malamig, diretso, isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan mula sa kanya. Huminto ako, napalingon, ngunit hindi ko na kayang magsalita. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako ang babaeng pinili niyang mahalin. Lumamig ang hapunan na nasa harapan ko. Hindi ko na alam kung ilang minuto na akong nakatitig sa mga ulam na sinadya kong lutuin para sa kanya. Inihaw na baboy, ginataang kalabasa, at ang paborito niyang sinigang na baboy. Pinaghandaan ko ang gabing ito. Nagpagod ako sa kusina, nag-ayos ng mesa, naglagay pa ng kandila, para kahit papaano'y magmukhang espesyal ang hapunan namin. Pero heto ako, mag-isa pa rin sa mesa, habang naririnig ko ang tunog ng keyboard niya sa sala. Saglit lang, sabi niya kanina. Tatapusin ko lang itong email. Pero mula sa saglit na yon, lumipas na ang isang oras. Ang saglit niya, tila naging bahagi na ng araw-araw kong buhay. Mga pangakong napapako, mga oras na palaging nauubos sa trabaho. At ako, palaging nasa gilid, palaging naghihintay. Ang saglit niya ang paulit-ulit na dahilan kung bakit tila ako'y nawala na sa mundo niya. Tumayo ako, kinuha ang platong hawak ko at nilapag sa lababo. Hindi ko na siya tatawagin. Alam kong hindi siya darating. Hindi ko alam kung mas masakit ba ang hindi niya pagdalo sa hapunan o ang pagiging sanay ko na sa ganitong sitwasyon. Nakakapagod ang maghintay. Nakakapagod ang umasa. Sa sala, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng laptop, nakakunot ang noo habang mabilis ang mga daliri sa pagtipa. Hindi niya ako nilingon kahit narinig niyang bumukas ang gripo sa kusina. Hindi niya ako nilapitan kahit nag-ingay ang baso na aksidenteng nahulog sa lababo. Hindi ko alam kung narinig ba niya o sadyang hindi na niya pinapansin. Pumunta ako sa likuran niya at tinanong, "Hindi ka ba kakain?" "Wala pa akong gana." Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. "Mamaya na lang siguro." Napahinga ako ng malalim. Hindi ko alam kung paano ko pa siya sisikapin intindihin. Hindi ko alam kung papaano ko pa uunawain ang sitwasyon namin. Kasi sa totoo lang, walang malinaw na dahilan kung bakit nararamdaman kong hindi niya ako mahal. Kasama ko siya, oo. Pero para bang wala siya rito. Ang presensya niya ay parang anino, nandyan. Pero hindi ko maramdaman. "Alam mo," sabi ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. "Hindi ko na alam kung paano ko pa ipaparamdam sa'yo na mahal kita. Pero parang hindi mo naman nararamdaman." Sa wakas, tumingin siya sa akin. Pero hindi ko nakita ang pag-aalala sa mga mata niya. Bagkus, ang nakita ko ay pagod. Pagod na tila ako pa ang sanhi. "Hindi ba pwedeng intindihin mo muna na busy ako? Hindi mo ba nakikita kung gaano karaming trabaho ang kailangan kong tapusin? Pero hindi ba ako rin ang kailangan mong bigyan ng oras? Hindi ba ako rin dapat ang pinapahalagahan mo?" Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at muling tumutok sa laptop. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Pero para sa akin, nagsisimula pa lang ang pagbitak ng puso ko.
Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa kwarto namin. Napaupo ako sa gilid ng kama habang nakatingin sa dingding. Ang kwarto na ito, dati puno ng saya, ng kwentuhan, ng tawanan. Ngayon, parang hotel na lang. Isang lugar kung saan kami natutulog, pero walang koneksyon, walang init. Napansin ko ang isang kahon sa ilalim ng kama. Kahon ng mga alaala. Mga sulat niya noong nanliligaw pa lang siya, mga litrato namin sa mga lugar na pinuntahan namin, mga tiket ng sine, at ang paborito kong bracelet na binigay niya noong unang taon namin bilang magkasintahan. Hinugot ko ang bracelet at isinukat sa kamay ko. Masyado na itong maluwag. Parang relasyon namin. Parang ako. Bigla kong narinig ang tunog ng pintuan sa sala. Akala ko'y siya iyon, pero hindi ko narinig ang boses niya. Lumabas ako ng kwarto at doon nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang laptop niya, nakabukas pa rin, pero ang jacket niya, na palaging nakasabit sa likod ng upuan, ay wala na. Ang pinto, bahagyang nakabukas. Lumapit ako sa pinto at doon ko napansin ang sapatos niyang nawala. Umalis siya. Hindi ko alam kung saan siya pumunta, pero alam kong hindi niya sinabi sa akin. Hindi niya ako kinausap. Hindi niya ako binigyan ng kahit na anong paliwanag. Hinila ko ang pinto at nilapat ito ng mariin. Ang tunog ng pagkakasara, mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ngunit ang sakit sa dibdib ko, mas malakas pa. Bakit ganito? Bakit parang unti-unti na akong nawawala sa buhay niya? Bakit parang ako na lang ang nakakaramdam ng kalungkutan? Pagbalik ko sa kwarto, may napansin akong papel sa mesa. Isang sulat. Pero hindi ito sulat para sa akin. Bukas ang envelope at sa loob nito ay ang isang kontrata na hindi ko kilala. Sa ibaba ng papel, may nakasulat na pangalang hindi akin. Pangalan ng isang babae. At doon ko lang napagtanto, hindi lang pala trabaho ang dahilan ng pagiging malamig niya sa akin. Hindi lang pala ako ang nasa gilid ng mundo niya. Nagising ako mula sa malalim na pagkakatulog at ang una kong naramdaman ay ang lamig sa silid. Hindi ko alam kung malamig nga ba talaga o kung iyon lang ang naging extension ng nararamdaman ko sa loob ng puso ko. Nakahiga siya sa tabi ko, nakapikit. Tila payapa ang mukha. Sa unang tingin, parang isang eksenang perpekto sa pelikula. Dalawang tao, magkatabi sa kama, magkasama sa parehong mundo. Pero sa likod ng imaheng yon ay isang espasyo na hindi ko maabot, isang distansyang hindi ko maintindihan. Binalot ko ang sarili ko sa kumot, pilit na tinatago ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng aircon o sa bigat ng nararamdaman ko. Sinubukan kong suriin ang mukha niya. Mahaba ang kanyang pilikmata, maganda ang hugis ng kanyang labi. Pero bakit? Sa kabila ng kanyang pisikal na presensya, para siyang multong hindi ko mahawakan. Para siyang statwang nilikha upang magbigay ng ilusyon na may kasama ako. Pero hindi ko maramdaman ang init ng isang totoong tao. Ang daming tanong ang gumugulo sa isip ko. Mahal niya ba talaga ako? Bakit? Sa tuwing magkasama kami, parang ako lang ang sumusubok. Parang ako lang ang nag-a-adjust. Parang ako lang ang naglalagay ng effort para maramdaman na may koneksyon kami. Sa mga oras na ito, gusto kong sumigaw. Gusto kong gisingin siya at tanungin, naririnig mo ba ako? Nakikita mo ba ako? Bakit parang hindi mo ako kailanman nakilala? Pero pinili kong manahimik. Baka kasi, tulad ng dati, wala rin namang sagot. Tumayo ako mula sa kama, tahimik na naglakad patungo sa bintana. Inilapit ko ang kamay ko sa malamig na salamin at sa labas ay tanaw ko ang madilim na kalangitan. Nakakalungkot isipin na ang buwan, kahit nag-iisa, ay may kakayahang magbigay liwanag sa gabi. Ako, kahit may kasama, bakit parang mas madilim ang mundo ko? Nasa tabi ko siya, pero bakit parang wala? Ang tanong na yon ay parang sirang plaka sa utak ko. Paulit-ulit walang katapusan. Narinig ko ang tunog ng kanyang cellphone sa kama. Marahan siyang gumalaw, kumuha ng telepono,
Pero hindi man lang niya ako tinanong kung bakit ako nakatayo roon sa gilid. Hindi niya ako pinansin. Hindi niya ako nakita. Nakatitig siya sa screen habang ako naroon sa tabi. Naghihintay ng kahit anong senyales na mahalaga ako sa kanya. Pero wala. Wala talaga. Muling bumalik ang alaala ng mga gabing magkasama kami sa isang restaurant pero hindi niya ako kinakausap. Ang mga oras na naglalakad kami sa parke pero mas abala siya sa cellphone niya kaysa sa mga kwento ko. Ang mga sandaling nasa parehong kwarto kami pero parang mag-isa lang ako. Hindi ko alam kung ano ang mali. Ako ba? Siya ba? O kami mismo? Napansin kong bumangon siya mula sa kama. Nagpunta siya sa kusina. Hindi man lang ako tinanong kung gusto ko ng kape o tubig. Para siyang robot na may sariling mundo at ang mundo ko ay hindi kasama sa sistema niya. Tumayo ako mula sa bintana. Sinundan siya ng tingin habang naghuhugas siya ng baso. Muli, gusto kong magsalita. Gusto kong tanungin, wala ka bang nararamdaman? Hindi mo ba ako kayang pakinggan? Pero ang bibig ko, tila may lock. Hindi ko alam kung takot ba ako o pagod na. Bumalik siya sa kwarto, umupo sa gilid ng kama at muling tumingin sa kanyang telepono. Pilit kong sinubukang buksan ang usapan. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Pero ang sagot niya, isang malamig na wala. Walang dagdag, walang paliwanag. Parang ang bawat salita na lumalabas sa bibig niya ay isang piraso ng yelo na mas lalo lang nagpapalamig sa pagitan namin. Huminga ako ng malalim. Sa wakas, hindi ko na napigilan. Lumapit ako sa kanya, tumayo sa harapan niya, at tumitig sa kanyang mga mata. Mahal mo ba ako? Tanong ko, diretso, walang paligoy-ligoy. Tumigil siya, inalis ang tingin mula sa telepono, at sa unang pagkakataon, tumingin sa akin. Pero ang sagot niya ay hindi ko inaasahan. Alam mo naman ang sagot diyan. Sabi niya, walang emosyon. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ko. Alam ko ba talaga? Kung alam ko, bakit ang tanong na yun ay patuloy na bumabalik sa akin? Kung alam ko, bakit parang hindi ko maramdaman? Tumayo siya mula sa kama. Naglakad pa tungo sa pintuan ng kwarto at lumingon ng saglit. Ikaw ang masyadong maraming iniisip. Dagdag niya, bago tuluyang lumabas. Naiwan akong nakatayo roon, tulala, habang ang mga salitang binitiwan niya ay parang isang suntok sa mukha. Ako ba talaga ang problema? Ako ba ang dahilan kung bakit ganito kami? Pero bago ko pa masagot ang mga tanong na yon, may narinig akong tunog mula sa drawer. Lumapit ako, binuksan ko ang drawer na yon at doon ko nakita ang isang maliit na kahon. Pulang kahon, may laso pa. Binuksan ko ito at sa loob, naroon ang isang singsing. Simple, hindi enggrande, pero sapat para maintindihan ko ang ibig sabihin. Tumigil ang mundo ko. Ang singsing na yon, na tila simbolo ng pagmamahal, ay biglang nagdala ng mas maraming tanong kaysa sagot. Para kanino iyon? Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, tinutok ko ang mata ko sa pader na may mga bitak na parang mga sugat sa balat. Ang tahimik ng kwarto, ang tanging tunog ay ang mahinang tibok ng puso ko na parang ayaw magpatuloy. Nakikita ko siyang nakaupo sa harap ng laptop, abala sa trabaho. Hindi niya ako nililingon, hindi niya ako kinakausap. Parang isa lang akong hangin sa paligid niya, naroon, pero hindi nararamdaman. Kanina pa ako nagdedesisyon kung uumpisahan ko bang magsalita. Paulit-ulit kong nilalaro sa isip ang mga salitang gusto kong sabihin. Mahal mo pa ba ako? Ang tanong na gustong-gusto kong itanong, pero tila may bigat sa dibdib ko na hindi ko maitanggi. Kapag sinabi ko yon, parang hinuhubad ko ang huling piraso ng tapang na meron pa ako. Hindi ko alam kung kaya kong marinig ang sagot. Tumingin siya saglit sa akin, pero hindi nagtagal ang tingin. Parang tumama lang ang mata niya sa akin bilang reaksyon, hindi bilang tao. Bumalik siya sa laptop. Hindi ko alam kung nasaktan ba ako o nasanay na. Kasi ganito na kami halos araw-araw. Magkasama kami sa iisang kwarto, pero magkaibang mundo ang ginagalawan namin.
Napansin ko ang mga larawan namin sa dingding. May isang litrato doon na kuha noong unang anibersaryo namin. Nakangiti siya habang yakap-yakap ako. Sa litrato, mukha kaming masaya. Pero habang nakatingin ako sa kanya ngayon, iniisip ko kung kailan ko huling nakita ang ngiting yun na para sa akin. Hindi ko na matandaan. Tumayo ako, lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay parang may tinik sa paa. Masakit, mabigat. Jacob, tawag ko sa kanya. Mahina pero may bigat ang tono. Hindi siya agad tumingin. Inulit ko. Jacob, mas malakas na ngayon. Tumigil siya sa pagtipa sa keyboard, saka bahagyang tumingin sa akin. Ano? Tanong niya. Malamig. Parang wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ko. Pwede ba tayong mag-usap? Alanganin ang boses ko, pero pilit kong pinatatag ang sarili ko. Tumitig siya sa akin. Halatang naistorbo. Busy ako. Mamaya na lang, sabi niya. Mamaya? Ilang mamaya na ang lumipas na hindi dumating. Ilang beses na akong naghintay sa kanya. Umasa na bibigyan niya ako ng oras. Pero palaging may mas mahalaga sa kanya kaysa sa akin. Ang trabaho, ang cellphone, ang kaibigan niya. Ako? Parang dekorasyon lang sa buhay niya. Tumayo lang ako roon, nakatingin sa kanya, umaasa na babawi siya sa sinabi niya. Pero bumalik siya sa laptop, nagpatuloy sa ginagawa niya. May kung anong sumabog sa loob ko. Hindi ko na kaya. Jacob? Ano ba? Tanong ko. Mas malakas na ngayon, mas matapang. Napatingin siya ulit sa akin, halatang nairita. Ano na naman? Tanong niya. Pero hindi iyon tanong na may pagkabahala. Tanong yun na parang wala siyang pakialam. Mahal mo pa ba ako? Diretso kong tanong. Ang mga salita ay parang mga balang binitiwan ko, walang atrasan. Sa wakas, nasabi ko na. Pero ang takot na naramdaman ko pagkatapos ay halos lamunin ako. Hindi siya agad sumagot. Tumitig lang siya sa akin. Tila iniisip kung paano sasagutin ang tanong. Ang tagal ng katahimikan. Bawat segundo ay parang martilyong tumatama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang sagot na maaaring ibigay niya o ang kawalan ng sagot. Of course, sagot niya sa wakas. Pero ang tono ay walang init, walang emosyon. Parang sinabi niya lang yon para matapos na ang usapan. Hindi ko naramdaman ang katotohanan sa mga salita niya. Hindi ko naramdaman na mahal niya talaga ako. Talaga? Tanong ko, hindi pa rin ako kumbinsido. Kung mahal mo ako, bakit parang wala kang pakialam sa akin? Bakit parang palaging may mas mahalaga kaysa sa akin? Tumayo siya mula sa upuan. Sa wakas, nagbigay siya ng atensyon sa akin. Pero ang ekspresyon niya ay puno ng pagkainis. Ano ba ang gusto mo? Lagi na lang drama. Hindi ba pwedeng maayos lang tayo? Drama ba sa'yo ang nararamdaman ko? Sagot ko, halos sumabog na ang damdamin ko. Kung mahal mo ako, bakit parang ako lang ang lumalaban para sa relasyon natin? Bakit parang ikaw, hindi na? Lumapit siya sa akin, mas malapit kaysa dati. Ang mukha niya ay seryoso, pero hindi ko maramdaman ang pagmamahal doon. Hindi mo ba naiintindihan? Busy ako. Hindi lahat ng bagay umiikot sa'yo. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Napaatras ako, hindi dahil natatakot ako sa kanya, kundi dahil sa sakit na naramdaman ko. Hindi lahat ng bagay umiikot sa akin. Ulit ko, lumuluha na ngayon. Hindi ko naman hinihingi na ako lang lagi. Ang hinihingi ko lang, maramdaman ko na mahal mo pa ako. Pero yun, hindi mo maibigay. Tumahimik siya. Hindi ko alam kung dahil nag-iisip siya o dahil wala siyang pakialam. Sa huli, tumalikod siya sa akin. Bumalik sa laptop. Parang wala lang ang lahat ng sinabi ko. Parang ako lang ang nasasaktan. Pero bago siya tuluyang umupo, may narinig akong tunog mula sa cellphone niya. Tumunog ang notification at agad siyang tumingin. Kinuha niya ang cellphone, binasa ang message na dumating. Napansin ko ang bahagyang ngiti sa labi niya habang binabasa ang mensahe. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita para sa akin. Sinong nag-text? Tanong ko, hindi ko napigilan ang sarili ko.
Napatingin siya sa akin pero hindi siya sumagot. Tinago niya ang cellphone sa bulsa, saka muling bumalik sa laptop. Pero ang ngiting iyon, ang ngiting nakita ko sa mukha niya na hindi para sa akin, ay nagsabi ng higit pa sa kahit anong sagot na maaaring ibigay niya. Malamig ang hangin sa balkonahe ng kondo. Nakasandal ako sa bakal na rehas habang pinapanood ang mga ilaw ng Maynila, mistulang mga bituing nagkalat sa lupa. Sa kabila ng ganda ng tanawin, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat na bumabalot sa akin. Naririnig ko ang tunog ng telebisyon sa loob. Siya, nanonood na naman ng basketball. Wala ni isang salita mula sa kanya, simula nang umuwi siya kanina. Ni hindi niya napansin ang bagong gupit ko. Hinayaan ko ang sarili kong ngumiti kanina sa pag-asang mapansin niya, pero wala. Para bang invisible ako sa harapan niya. Pumasok ako sa loob, tahimik. Halos hindi naririnig ang bawat hakbang ko. Siya, nakaupo sa sofa, nakatingin sa screen na parang wala ng ibang mundo. Ang cellphone niya nasa tabi, nagbiblink ng notification. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bumundol sa dibdib ko. Gusto ko siyang kausapin, gusto ko siyang tanungin kung mahal pa ba niya ako. O kung nasa isip pa ba niya ako, kahit saglit lang. Pero kinain ng takot ang boses ko. Para bang ang sagot niya, kahit hindi ko pa naririnig, ay alam ko na. Ano bang gusto mong kainin bukas? Tanong ko. Pilit na binabasag ang katahimikan. Hindi siya tumingin sa akin. Kahit ano. Sagot niyang walang gana. Hindi man lang nilingon ang mukha ko. Napakagat ako sa labi. Kahit ano. Paulit-ulit kong naririnig ang salitang yun sa kanya. Kahit ano. Hindi ba niya naiintindihan na hindi ito tungkol sa pagkain? Na ang tanong ko ay paraan para maramdaman ko kahit kaunti ang pag-aalaga niya? Pero hindi ko na siya kinulit. Tumalikod ako at dumiretso sa kusina, kunwaring may gagawin. Ngunit sa totoo lang, naghanap lang ako ng dahilan para malayo sa kanya. Sa bawat bukas ng cabinet, sa bawat tunog ng kutsilyo sa chopping board, nararamdaman ko ang pagguho ng damdamin ko. Sa loob ng 2 taon naming magkasama, hindi ko maitatanggi na unti-unting naglaho ang init na dati ramdam ko sa bawat tingin, bawat yakap, bawat tawanan. Ngayon, ang natitirang apoy na mayroon kami ay tila isang kandilang na uupos na sa dulo. Pinipilit kong magsindi muli, pero siya, para bang hinahayaan lang itong mamatay. Hindi ko na alam kung paano pa ako lalaban. Pagod na akong maghabol. Pagod na akong maghintay ng mga bagay na alam kong hindi na niya kayang ibigay. Pero paano mo iiwan ang isang taong mahal mo pa rin? Paano mo pipiliin ang sarili mo kung ang puso mo'y nakatali pa rin sa kanya? Pagbalik ko sa sala, nakatulog na siya sa sofa. Ang remote control nasa gilid ng kamay niya. Ang ulo niya bahag sa gabing iyon. Nakaupo ako sa sofa habang nakatingin sa kisame. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng orasan sa dingding. Tik-tok, tik-tok. Parang binibilang nito ang mga segundo ng kawalan ko ng damdamin. Si Marco, ang taong dapat ay nagmamahal sa akin, ay nasa kabilang dulo ng sofa, nakatutok sa kanyang cellphone. Hindi niya napansin ang pagikbi ko kanina. Ang panginginig ng kamay ko habang pilit kong iniipit ang mga luha. Hindi niya napansin na matagal na akong nawawala sa espasyo ng relasyon namin. Marco, tawag ko sa kanya. Marahan ngunit may bigat. Hindi siya tumingin. Parang bingi. Parang wala ako roon. Marco, may problema ba tayo? Sa wakas, tumingin siya. Pero sandali lang. Parang napilitan. Ano bang sinasabi mo? Wala namang problema. Sagot niya. Sabay balik sa telepono. Napakabigat ng mga salita niya. Kahit pa simpleng tugon lamang. Wala raw problema. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit parang unti-unti akong nauupos habang siya ay buo pa rin? Parang walang iniinda. Tumayo ako mula sa sofa. Nilapitan siya. Kumuha ako ng lakas ng loob kahit nanginginig ang tuhod ko. Marco, pwede ba akong magtanong? Sabi ko. Hindi niya ako nilingon pero tumango siya.
kahit paano narinig niya ako. Mahal mo pa ba ako? Sa tanong na yon, tila bumagal ang oras. Tumigil ang tiktok ng orasan. Tumigil ang paghinga ko. Gusto ko siyang harapin. Gusto kong makita ang reaksyon niya. Pero nanatili siyang nakatutok sa screen ng cellphone niya. Hindi ko alam kung iniisip niya ang sagot o hindi niya lang talaga pinapansin ang tanong ko. Mahal kita, okay? Huwag kang masyadong mag-isip. Sagot niya, sa wakas. Pero hindi iyon ang sagot na gusto kong marinig. Para bang hindi niya talaga naintindihan ang tanong ko. Mahal niya raw ako? Pero bakit hindi ko maramdaman? Bakit parang ang layo-layo namin sa isa't isa kahit magkatabi kami? Bumalik ako sa sofa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako umupo. Tumayo lang ako roon, nakatingin sa kanya. Marco, hindi ko maramdaman. Hindi ko maramdaman na mahal mo ako. Sabi ko, sa wakas, hindi ko na kayang pigilan ang sarili kong magsalita. Ang damdamin ko, ang sakit, ang lungkot, lahat iyon ay lumabas na. Nang tingnan niya ako, may kakaiba sa mga mata niya. Hindi galit, hindi inis, pero hindi rin pagmamahal. Parang pagod, parang sawa. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero alam kong hindi iyon ang tingin ng isang taong nagmamahal. Bakit ba ang drama mo? Tanong niya, may bahid ng iritasyon. Hindi ba sapat na nandito ako? Hindi ba sapat na hindi kita iniwan? Halos mabingi ako sa sinabi niya. Nandito raw siya, pero ano ang halaga ng presensya kung wala namang damdamin? Hindi ba mas masakit ang magkasama kayo, pero parang mag-isa ka pa rin? Marco, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong meron sa atin. Sabi ko, habang pinipilit kong hindi umiyak, pero naramdaman ko na ang mga luha sa pisngi ko, hindi ko na kayang pigilan. Akala ko, kapag magkasama tayo magiging masaya ako. Pero bakit parang mas malungkot pa ako kapag nandito ka? Tumayo siya. Sa wakas. Tumayo siya sa harap ko. Pero hindi siya lumapit. Hindi niya hinawakan ang mga kamay ko. Hindi niya pinunasan ang mga luha ko. Tumayo lang siya roon, nakatingin sa akin. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya mahanap ang tamang salita. Alam mo, hindi ko rin alam. Sabi niya, habang tumingin siya sa bintana. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman mo. Pero siguro hindi ako ang hinahanap mo. Napahinto ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi siya ang hinahanap ko? Ang sakit ng mga salitang yon. Parang isang suntok sa dibdib. Pero sa kabila ng sakit, may bahagi sa akin na nagsasabing tama siya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pakiramdam na ito, pero alam kong matagal na. Matagal ko nang nararamdaman ang kawalan. Matagal ko nang nararamdaman na parang may kulang. At marahil, siya nga ang kulang. Tahimik akong umupo sa sofa, nag-iisip. Hindi na kami nagsalita. Tahimik lang kami. Pero ang espasyo sa pagitan namin ay parang isang bangin. Hindi ko alam kung paano tatawirin yon. Hindi ko alam kung may tulay pa. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Marco. Kinuha niya ang cellphone niya, ang jacket niya, at lumapit sa pintuan. Hindi niya ako tiningnan. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Basta lumabas na lang siya, iniwan akong mag-isa. Nang isara niya ang pintuan, narinig ko ang tunog ng kandado. Parang yun ang tunog ng pagtatapos. Pero hindi ko alam kung anong natapos. Ang gabi ba? Ang pag-uusap namin? O ang relasyon namin? Sa pagkakataong yon, iniwan niya akong may malaking tanong sa isip ko. Bumalik ang tiktok ng orasan. Bumalik ang tunog ng katahimikan. Pero sa loob ko, may nagbago. May pumutok. May nasira. Hindi ko alam kung maayos pa. Pero alam kong hindi na ako pwedeng magpanggap. Habang nakaupo ako roon, narinig ko ang tunog ng cellphone ko. Isang mensahe. Nang tingnan ko ang screen, nakita ko ang pangalan ni Marco. Binuksan ko ang mensahe at doon ko nabasa ang mga salitang hindi ko inaasahan. Siguro tama ka. Siguro kailangan na nating mag-usap ng mas malalim. Pero hindi ngayon. Ayusin mo muna ang sarili mo. Babalik ako kapag handa na ako.
Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na kami pareho. Hindi ko alam kung babalik siya o kung babalik pa ako sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko makakahanap na rin ako ng kapayapaan sa puso ko. Umalis ako sa trabaho ng maaga noong araw na yon, dala ang pag-asang baka sakaling may pagkakataon kaming mag-usap ni Marco. Matagal ko nang nararamdaman ang lamat sa pagitan namin, pero palagi kong iniisip na baka ako lang ang nagiging sensitibo, baka ako lang ang masyadong nagmamalabis. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang paligid. Ang ilaw sa sala ay dim, parang sinadyang hindi buksan ng buo. Nakaupo si Marco sa sofa, nakayuko, abala sa telepono niya. Hindi man lang siya tumingin nang dumating ako. Hindi ko alam kung nasanay na ako sa ganong eksena o kung sa pagkakataong ito ay mas masakit lang talagang tanggapin. Marco, tawag ko, pilit ang ngiti. Maaga akong umuwi. Kumusta ang araw mo? Hindi niya ako nilingon. Narinig ko lang ang mahinang tugon na parang pabara. Okay lang. Lumapit ako sa kanya. Umupo sa tabi niya. Ramdam ko ang malamig na distansya kahit magkalapit ang mga katawan namin. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko ng marahan. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Pero wala sa mga mata niya ang init na hinahanap ko. Tungkol saan? Huminga ako ng malalim. Pinipilit huwag magpadala sa bigat ng pakiramdam ko. Tungkol sa atin. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo niya. Bumalik ang tingin niya sa telepono. Parang hindi niya kayang maglaan ng buong atensyon para sa akin. Ano na naman? Ayos naman tayo, di ba? Ayos? Saang banda? Gusto kong isigaw yon, pero pinigil ko ang sarili ko. Ayoko ng away. Ayoko ng sigawan. Ang gusto ko lang ay maramdaman na mahal niya ako. Na importante ako. Marco, hindi ko kasi alam kung ano na ba talaga ang nangyayari sa atin. Parang hindi na kita maramdaman. Napatingin siya sa akin. Pero hindi ko alam kung may narinig siyang sinseridad sa sinabi ko. Bakit ba palagi kang ganyan? Palagi kang naghahanap ng problema. Kahit wala naman. Hindi ko alam kung paano pa ako sasagot. Ang bawat salita niya ay parang palaso na tumatama sa puso ko. Hindi ako naghahanap ng problema. Gusto ko lang. Tumigil ako. Pilit hinahanap ang tamang mga salita. Gusto ko lang maramdaman na mahal mo pa rin ako. Tumawa siya. Hindi masaya, kundi mapait. Ano ba to? Drama na naman? At doon ko naramdaman ang pagbagsak ng mundo ko. Ang lahat ng emosyon na iniipon ko, ang lahat ng pag-unawa na pilit kong ibinibigay, parang nawala na lang ng biglaan. Tumayo ako, umiwas sa tingin niya. Ayoko nang makita ang mukha niyang walang pakialam. Naglakad ako papunta sa kwarto, pero bago ko pa maabot ang pinto, narinig ko ang boses niya. Bakit ba palagi kang ganyan? Hindi ba sapat na nandito ako? Tumigil ako, pero hindi ko siya nilingon. Marco, ang pagiging nandito mo ay hindi sapat kung hindi ko ramdam na mahal mo ako. Tahimik. Wala siyang sagot. Narinig ko ang tunog ng telepono niya. Siguro nag-scroll siya ulit. Nagbasa ng kung anumang mas mahalaga para sa kanya kaysa sa akin. Pumasok ako sa kwarto, sinarado ang pinto, at doon na tuluyang bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganito. Mahal ko siya, pero bakit ganito ang pakiramdam? Bakit parang ako lang ang nagmamahal? Parang ako lang ang lumalaban para sa relasyon namin. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, hinawakan ko ang telepono ko. Iniisip ko kung tatawagan ko si Claire, ang matalik kong kaibigan, pero alam ko na ang sasabihin niya. Ilang beses na niyang sinubukang iparamdam sa akin na mali na ang relasyon namin. Hindi ka na masaya. Palagi niyang sinasabi. Bakit mo pa siya pinipilit? Nilapag ko ang telepono, tumayo at humarap sa salamin. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang babaeng kilala ko noon. Hindi na siya masaya. Hindi na siya puno ng pag-asa. Ang nakikita ko ay isang taong pagod, isang taong nawawala. Bigla akong naputol sa pag-iisip nang marinig ko ang tunog ng telepono ni Marco mula sa sala. May tumatawag. Hindi ko alam kung bakit,
pero parang may kung anong tumulak sa akin na maglakad palabas ng kwarto. Dahan-dahan ang mga hakbang ko, tahimik, habang papalapit sa sala. Narinig ko ang boses ni Marco. Hindi siya nakatingin sa telepono, pero sinagot niya yon. "Hello?" Tanong niya, pero agad na bumaba ang tono ng boses niya. "Oo, nandito lang siya. Huwag kang mag-alala." Tumigil ako sa paglakad. Sino ang kausap niya? Bakit ganun ang boses niya? Parang may tinatago. "Oo, mamaya. Hindi niya malalaman." Marahan niyang dagdag. Hindi ko namalayan ang mga luha ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang malamig niyang pakikitungo sa akin o ang posibilidad na may iba siyang kinakausap. Tumalikod ako. Bumalik sa kwarto at sinarado ang pinto ng mahigpit. Sa pagkakataong yon, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Nagising ako sa tunog ng ulan na tumatama sa bubong. Madilim ang silid, pero ramdam kong wala siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung anong oras na, ngunit sapat na ang katahimikan para maramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Tumayo ako, pinuksan ang ilaw at hinanap siya. Ang kama ay parang mas malaki at mas malamig kaysa dati. Lumabas ako ng kwarto at inikot ang bahay. Naroon siya sa sala, nakaupo sa sofa, abala sa kanyang telepono. Hindi man lang siya lumingon nang maramdaman niyang nasa likuran niya ako. Ang ilaw mula sa screen ng kanyang telepono ang tanging liwanag sa madilim na silid. "Ang aga mo yata," sabi ko. Pilit na ginagawang normal ang sitwasyon. Ngunit hindi niya ako sinagot. Ang tunog ng mga daliri niyang tumatama sa screen ang naging tugon niya. Ramdam ko ang paggapang ng malamig na hangin sa pagitan naming dalawa. Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa, umaasang kahit papaano ay mapansin niya ako. Pero nanatili siyang nakayuko, ang mata niya nakatuon sa bagay na hindi ko kailanman maramdaman na bahagi ng mundo ko. Minsan naiisip ko, bakit ba siya nandito kung para bang wala naman siya? "Bakit hindi ka natutulog?" Tanong ko ulit, mas mahina, mas maingat. Pero tila ba hindi niya narinig? O ayaw lang niyang marinig? Ang sagot niya ay isang buntong hininga na parang pagod na pagod siya sa tanong ko, sa presensya ko, sa lahat ng bagay na may kinalaman sa akin. Tumayo siya bigla, iniwan ang telepono sa mesa at dumiretso sa kusina. Parang biglang nawala ang hangin sa kwarto, na parang sinipsip ng bawat hakbang niya ang natitirang init sa pagitan namin. Sinundan ko siya, umaasang makahanap ng kahit anong dahilan para mag-usap kami ng mas maayos. "May problema ba?" Tanong ko habang nakatingin sa likod niya, pero hindi pa rin siya lumingon. Kumuha siya ng baso, pinuno ito ng tubig at uminom na parang ako'y hangin lang na dumadaan. "Maaga akong aalis bukas," sagot niya sa wakas, hindi man lang tumingin sa akin. "May meeting sa trabaho." Parang may kung anong mabigat na bagay ang tumama sa dibdib ko. Alam kong hindi tungkol sa trabaho ang dahilan kung bakit hindi niya ako pinapansin. Hindi ito ang unang beses na naramdaman kong parang bahagi na lang ako ng background ng buhay niya. Isang bagay na naroon, pero hindi kailanman mahalaga. "Gusto mo bang pag-usapan natin?" Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Pero nilingon niya ako ng saglit. At ang tingin niya ay sapat na para maputol ang mga salitang gusto kong sabihin. Walang init ang tingin niya. Walang pagmamahal. "Pagod na ako," sabi niya. At bago pa ako makasagot, bumalik siya sa sofa at muling kinuha ang telepono. Tila ba ang lahat ng enerhiya niya ay nakalaan para sa isang bagay na hindi ako. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo sa kusina, nag-iisip kung ano bang mali sa akin. Mali ba ang mga tanong ko? Mali ba ang paraan ng paglapit ko sa kanya? Pero bawat sagot na naiisip ko ay tila ba walang koneksyon sa tanong na mas matagal na akong kinukulit. Mahal pa ba niya ako? Bumalik ako sa kwarto, iniwan siyang mag-isa. Hindi ko alam kung tama ang desisyon kong hayaan siya. Pero natutunan ko na, sa lahat ng taon naming magkasama, na kahit anong pilit ko, hindi ko siya mapipilit na magbukas. Parang may pader na unti-unting itinayo sa pagitan namin.
At kahit anong gawin ko, hindi ko yun mabasag. Hiniga ko ang sarili ko sa kama. Iniisip kung paano ko haharapin ang umaga na darating. Nakatitig ako sa kisame. Iniisip kung kailan niya ako huling niyakap, huling hinalikan, huling pinansin nang hindi ako ang unang nagtanong. Sa bawat saglit na dumadaan, parang unti-unti akong nilalamon ng kawalan. Biglang tumunog ang telepono ko. Kinuha ko ito. Umaasang siya ang nagpadala ng mensahe. Kahit nasa kabilang kwarto lang siya. Pero hindi. Isang mensahe mula sa kaibigan kong si Lara ang nasa screen. Kamusta ka na? Balita ko. Nakita ko siya kanina sa cafe. Mag-isa siya. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan. Kanina? Mag-isa? Nag-reply ako agad. Halos nanginginig ang mga daliri ko sa pagtatype. Sigurado ka bang siya iyon? Oo, sigurado ako. Nakita ko pa siyang may kausap. Babae. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit? Selos? Takot? Pero ang naramdaman ko lang ay lalong lumalim ang lungkot. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Pero ang isip ko ay puno ng mga tanong. Bumangon ako, lumabas ng kwarto, at muling tiningnan siya. Naroon pa rin siya sa sofa, nakayuko sa telepono. Hindi ko alam kung tama bang tanungin ko siya, kung tama bang gumawa ako ng eksena. Pero sa loob-loob ko, may isang bagay akong gustong malaman. Lumapit ako sa kanya, at nang maramdaman niya ang presensya ko, tumingin siya sa akin. Sa wakas, tumingin siya. Pero ang mga mata niya ay puno ng pagod, hindi ng pagmamahal. May gusto ka bang sabihin? Tanong niya, malamig na malamig ang tono. Huminga ako ng malalim, pilit na nilalabanan ng kaba. Pero bago pa ako makapagsalita, tumunog ang telepono niya. Kinuha niya ito, binasa ang mensahe, at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. May ngiti, isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. At doon ko naramdaman ang tunay na katotohanan. Ang ngiting iyon ay hindi para sa akin.